Di ba ikaw yung mayabang na nagyabang sa kasama namin na nakamotor? Hindi po ako interesadong magyabang sa kasama ninyo na nakamotor. Kung kayo yung grupo ng mga tao na lasing dito at may dalang sariling alak at nanggugulo rito, then baka nga ako yung tinutukoy ninyo. Sige, next tayo. Okay, good morning everybody. Yan. Okay, dito tayo kay Ivan. Ay, teka. Nakakulit na ba to? Good morning, Ivan. Taga saan ka, brother? Wait lang. Tudulong muna natin yung volume. Yan. Ivan, good morning, brother. Taga saan ka? Taga Cebu. Cebu. Okay. Ano tanong mo, brother? Wala. Bati ka na lang muna. Shoutout lang sa mga taga Cebu dyan. Shoutout. Yan. Shoutout sa mga taga Cebu. Silahis ka po, kuya. May dudo ba kayo sa pagkalalaki ko? Gusto nyo testing nyo? Punta kayo rito. Natatawa sa mga tao. Diba, may ganito kang itsura ng demeanor, no? Pinagdududahan ka pa. Wala po akong duda sa pagkalalaki ko. Kung duda kayo, pwede nyo naman subukan. Bisita na lang kayo rito. Ito, si Taguro. Ito, sigurado lalaki to. Mahirap naman kapag kasilahi si Taguro. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello, sir. Good morning. Taga saan ka? Morning po. Antipolo po, sir. Antipolo. Kapit Morning po. Okay. Ano tanong mo, brother? Sir, may hingi sana akong advice kasi parang lately nagkaroon kami ng problema ng asawa ko. Almost, may nata 2 months or 2 months, parang ganun. Okay. Dahil lang dito sa live TikTok na to, parang, ewan ko, kung ako ba may mali o yung misis ko. Hindi ko maano eh. Anyari? Ayun, yung one time kasi, in school year ng bunso kong anak nun, sa school ako. So, eto, nag-antay ako sa kanya, anak ko. Siyempre, habang nag-antay ako, nagbabrowse-browse ako sa TikTok. Okay. Then, nakita ko yung asawa ko. Parang, ito yung, hindi ko maintindihan, yung parang live na pwede kayo maglaro sa isa't isa. Yung game. Hindi ko maintindihan yung game na yan eh. Oo, gets ko yun, kumikita ng pera yun. So, of course, nagulat ako. Parang gano'n. Tapos, siyempre, nakita ko Indiano or parang Indian. Then, okay. Doon pa lang, parang na-off ako kasi first time ko nakitang ganon, then nakita ko yung misis ko nag-ayos, hindi naman ako sanay sa ganon nag-ayos. Tapos parang nung nakita niya akong nag-join, kasi hindi ko nga alam, wala akong idea, nag-join ako bigla. Bigla akong binati ng magandang pagbati samantalang hindi ako sanay sa ganon kasi tuwing tatawa ko or something, hindi siya yung, alam mo yung pag tumatawa ko, ang nakikita ko lang, let's say video call, nakikita ko lang wall, ceiling, hindi siya nagpapakita sa camera. Okay. Ano, parang nagulat pa ako dahil parang sa niya, parang na-plastikan ako. Hindi, syempre, after nun, umuwi ako, hindi ko pinalagpas ko ng konti, hindi ko matiis. Kinonfront ko siya, bakit ganito, ganyan. Sabi niya, wala naman yun, nilaro lang naman yun. Sabi ko, pagka normal na tao, hindi kita nakikita. Tapos ganun, parang ang saya-saya mo sa ibang tao. May bago sa pattern niya. After na, okay, sige, tuloy. Then, tumagal, eto na, sabi ko, tigil mo na yan. Siyempre, minsan nakikita ko kasi parang merong kasi ang trabaho ko po sir, Grab rider lang po ako. Okay. Grab food rider lang po ako. Tapos, ang ginagawa kong schedule is from 7 p.m. to 6 a.m. So, gising ako magdamag, kuya, parang gano'n. Minsan, pagka walang booking, nag-aantay-antay, nagbabrowse-browse sa TikTok. Minsan nakikita ko yung iba, ganyan nga, live na sexy manamit. Tapos meron ako, pag nag-join ako, nakikita ko yung chat. Hindi naman ako nagko-comment. Tamang basa-basa lang. Meron yung tamang, parang minamanyak na yung mga babae na, yung, pati nga, tayo nga, parang gano'n. Alam mo na yung style ng lalaki. Ano nga, ayusin mo yung buhok mo, parang gano'n, makita lang yung armpit. Sinabi ko sa asawa ko na, babastusin ka lang dyan, parang ito, ganyan. Ayaw makinig, parang, hindi naman ganyan, hindi naman ganito, ganyan. Ang point ko lang is, selo siguro, parang ganun. Then hanggang sa, meron siyang nahuli ko, parang meron na siyang kinalulukuhan na, parang Koreano, kasi obsessed siya sa Koreano talaga ever since. So, okay lang yun.
crush niya yung mga Koreano, parang gwapong-gwapo siya sa mga gano'n. Nagulat ako, parang obsessed na siya masyado sa isang Koreano, talagang fina-follow niya hanggang sa nag-comment na siya ganito. Talagang every time nag-ano siya ng TikTok app, talagang doon lang siya nakafocus, which is, yun talaga, parang napag-awayan na namin ng gusto, bakit sa dami-dami ba naman kung talagang gusto, tapos sinasabi niya, kikita ng pera. Kung kikita ka ng pera, bakit diyan ka lang nakafocus? Let's say, ganito, ganyan. Ang alam ko, pagka gusto mo kupitan ng pera, parang lalabang ka. Parang online, hindi kayo join sa live ng creator. Yan ang pagkakaintindi ko. So, hindi ko alam kung ako ba yung may mali o yung asawa ko. Parang ganun. Which is, almost 25 years na kaming mag-asawa. So, I'm almost 50 years old, siya 48. Sabi ko, ngayon ka pa, ngayon ka pa magloloko. Tapos bata pa. Curious ako rito. Yung bang sinasabi mong Koreano, very striking sa akin yun. Kasi yung Indiano, medyo malabo yun. Kasi naglalaban-laban lang naman sa TikTok ng followers na mga bibigay ng pera. Diba? So medyo malabo yung sa Indiano. Yung sa Koreano na pina-follow at nagko-comment siya, sikat ba yung Koreano o hindi? Yes sir. Ano yan? Actually, 3 yan sila. Pero meron talaga siyang pinaka-obsessed na isa. Yung Ryu, RYU. Which is, pag tinignan mo na, pag nakita mo, gwapo naman talaga. Tapos, basta ganun. Ilan ang followers nun? I don't know po. Ay, hindi ko na-check sir Hindi ko parang sa inis ko lang, hindi ko chinecheck yung ganun. Pero alam ko, thousands din. Yun kung millions, parang ganun. Pero malapit sa 100,000. Oo sir. Naano lang kasi, yung siyempre, ito yung Sir, ano po? Yung 3 Koreano na pina-follow niya na nagre-react siya doon, malapit sa 100,000 yung followers. Opo. Mga sikat na tao yun. Hindi mo naman makukonsider na kakompetensya mo na yung mga Koreano na yun. Unless merong mag-PM. Either yung Koreano o siya ang mag-PM sa isa't isa. Doon ka magkakaproblema. Okay. For the meantime, baka sobrang chill ka lang muna. Ako, ang masasabi ko sa'yo, brother, kakausapin mo regular ang misis mo. Tapos dapat regular ang communication ninyo. Tapos dapat regular kayo nagde-date, regular kayo lumalabas. Kasi communication is key. Tapos isa pang bagay na natutunan ko, ito isa sa pinakamalaki. naman nangyari yun, sir? Ito isa sa mga pinakamalaki na natutunan ko tungkol sa buhay mag-asawa. Dapat meron kayong parehas na endeavor. So meron kayong dalawa na parehas na hinahabol, tapos meron din kayo dapat magkaibang hinahabol. Kasi ang mangyayari kapag, pansinin mo, ang mga lalaki, bakit ba nabababae ang mga lalaki? Kasi basic, may pantog na napupuno. Does it justify it? Obviously not. Hindi naman talaga justified yun. Cheating is not okay. Never naging okay ang cheating. Pero tignan mo, pansinin mo, ang pinaka-common sa mga lalaki na mga nag-cheat, ito sobrang common ito. Yung konsepto na yung isang lalaki walang pangarap, common na kapag walang pangarap ang isang lalaki, sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi nakafocus sa titi niya. Versus yung isang lalaki na may pangarap na malayo ang pangarap. Tapos ganun din naman yung mga babae. Pansinin, sandali lang. Gusto ko muna ipaliwanag ito kasi this is not just about you, brother. Tungkol ito sa maraming lalaki, tungkol ito sa maraming babae. Hindi lang ikaw ang nag-iisang nagkakaroon ng ganyang problema na pag tumatagal na yung relasyon, parang naghahanap na ng atensyon galing sa iba, yung isang panig. Hindi na importante kung babae o lalaki. Pero ito napansin ko, kapag wala kayong common goal, na dalawa kayo, hinahabol niyo yung common goal na yun, tapos wala rin kayong individual goal at the same time, na ikaw meron kang hinahabol na goal, si babae meron ding hinahabol na goal na sarili niya. Napapansin ko, common na ang ginagawa ng mga tao, naghahanap sila ng atensyon para sa sarili nila, na hindi naman talaga kapaki-pakinabang yung atensyon na yan. Kaya mo, parang katulad sa akin, diba? Ang isa sa pinaka-goal ko para sa sarili ko, gusto ko sobrang daming taong makapakinig tapos matuto rin galing sa akin. Hindi na importante kung kumita o hindi kasi ang bottom line yan, kabilang buhay Yun ang importante sa akin, yung kabilang buhay And it is far bigger than life para sa akin. It is also far bigger than my personality in general. Tapos mas importante na itong pangarap ko na to kasi sa sarili kong buhay. Yun ang dahilan kung bakit mapapansin mo, tignan mo, hindi ako gumon sa konsepto ng pambababae. Hindi. Kumbaga kung may dumating, okay, sige. Ngayon, lalo na ngayon single ako. Pero hindi ako actively seeking para humanap ng kahit na sinong babae kahit single ako. Hindi katulad ng ibang lalaki na, puta, walang jowa. O sige, kakantutin ko kahit sino gusto ko. Yun ang common Pag walang jowa, sobrang common nun. Pero tingnan mo, sa mga babae, ganun din Mapapansin mo, isa sa mga problema ng mga babae kapag walang goal ang babae at walang hinahabol sa buhay, nakatutok lang sa'yo maghapon, tapos pag nagsawa sa'yo, nakatutok na sa iba.
Common yan. Maliban na lang kung may anak, nakatutok sa mga anak. Pero sa tagal nyo nang magkasama, malamang malalaki na mga anak ninyo, no? Proposal na isang 13, isang 10. Yun ang nga ibig ko sabihin. O ngayon, dahil nga malalaki na yung mga anak ninyo at hindi naman ng mga alaga, naghahanap na ngayon siya ng atensyon ng iba. Magkakaproblema ka dyan kasi matagal na kayo magkasama. Importanteng maibalik niyo yung spark sa inyong dalawa. At malamang mahihirapan kayong ibalik yung spark kasi masyado na kayo matagal na magkasama eh. Ngayon, the only way para manatiling kayo at maayos ang pagsasama ninyo, kailangan nyong samahan ng endeavor na ang attention ninyong dalawa itututok nyo sa isang panig lang na yun na mismo yung endeavor ninyong dalawa. Tapos meron din kayong magkahiwalay na endeavor na pangarap ninyong hiwalay. Bawa, si babae gusto na sarili niyang bahay, tatrabaho siya ngayon para sa sarili niyang bahay. Ikaw naman si lalaki, gusto mo na sarili mong sasakyan, tatrabaho ko ngayon para sa sarili mong sasakyan. Tapos kayong dalawa, merong common goal na mapalaki nyo yung mga anak ninyo ng maaayos na mga tao. Pero importante, brother, na meron siyang ginagawa at meron siyang pinagtutuunan ng pansin na pangarap. Kasi pagka hindi pangarap ang pinagtutuunan ng pansin, ito napansin ko pag hindi pangarap ang pinagtutuunan ng pansin, puta kung saan napupunta atensyon. Minsan, sa hindi pa maganda napupunta atensyon. Tingnan mo, ang sabi rito, pakikipag-flirt ang ginagawa ni girl. Ako hindi ko pa makonsider na pakikipag-flirt yun, pansamantala, kasi puro mga sikat na tao yung mga pina-follow niya eh. Hindi ko pa makonsider na pakikipag-flirt yun kasi sa TikTok kasi merong option dito para makipaglaban-laban ka sa ibang lahi o sa ibang mga tao tapos magbibigay ng pera ngayon yung mga audience. Ganun yung konsepto eh. Merong ganung konsepto rito. And oo, it is money-making business. Pwede mong consider na money-making business yun. And she may probably be not cheating. Maaaring hindi cheating yun. Pero hindi mo rin kasi gugustuhin na mapunta ang atensyon ng babae sa isang lugar na hindi mo gustong kapuntahan ng atensyon yan. Katulad niyan. Ngayon na mo problema ka na kasi yung konsepto kasi na walang hinahabol itong babae na pangarap. Ngayon ang ginagawa niya ngayon, papunta siya sa TikTok, tapos kukuha ng atensyon ng mga tao, tapos baka makakuha rin siya ng pera doon, pero hindi naman talaga eksaktong may patutunguhan yung pera na kung ano man eh, 'di ba? Pandagdag budget lang 'yun eh. Sa tunugan mo, brother, kaya mong mag-provide para sa pamilya mo dahil nag-motorcycle rider ka na may bayad, tapos mahal ang bayad diyan. So obviously, kumikita ka na more than 1,000 pesos a day, malinis na, no? Opo. So, ibig sabihin, kaya mo nga mag-provide para sa pamilya mo. Hindi ngayon kailangan na umextra siya ng dagdag na pera para doon in the expense na makakakuha siya ng atensyon ng ibang mga tao tapos maaaring sumakit ang ulo mo sa atensyon na nakukuha niya. Alam niyo Pilipinas, ito isa sa mga pinakamalaking natutunan ko tungkol sa pagiging sikat. Akin muna sandali ang atensyon, lalo sa mga gustong sumikat. Dapat, first and foremost, meron ka dapat dahilan kung bakit mo gustong sumikat at dapat kapakipakinabang yan sa sarili mo, okay, sige, at kapakipakinabang din sa kapwa mo at the same time. Kasi kung ang gusto mo, sumikat lang, pag nakuha mo atensyon ng mga tao, hindi mo ngayon alam kung ano gagawin mo sa atensyon ng mga tao, yan ang pinakamabilis na paraan para sirain mo ang sarili mo. Nilagyan mo ng atensyon ang sarili mo, tapos hindi mo alam kung ano gagawin mo sa atensyon na nakuha mo ngayon. Ingatan ninyo ang sarili nyo, Pilipinas. Kahit sino pwede nang sumikat sa panahon ngayon. Nagkakaproblema nga lang kapag yung atensyon na nakuha mo galing sa mga tao, wala ka talagang eksaktong dahilan kung bakit mo kinuha ang atensyon ng mga tao. Kung dahil sa pera yan, then so be it. Walang problema. Bakit? Hanap buhay ang pagiging influencer eh. Pero nakikita ninyo yung iba, 'di ba? Na halos iluwan na nila yung buong katawan nila para lang makakuha ng atensyon, tapos wala namang monetization. Wala eh. Nakikita ninyo sa social media yan, na nag-aayos yung mga babae, nakabra lang, nakapanty lang, tapos wala naman talagang ibang dahilan kasi hindi naman monetize yung account nila, tapos hindi rin naman sila nagbebenta ng kahit na ano, basta for no apparent reason, kumukuha lang sila ng atensyon ng mga tao. Tapos kung nakikita ninyo, ang mga lalaki ganun din. Joke time, biro-biro, kinukuha nila yung atensyon ng mga tao, for whatever reason, hindi rin nila alam kung bakit nila gustong sumikat. Una munang alamin mo kung gusto mo sumikat, bakit mo gustong sumikat? Para ba yan sa pamilya mo? Para makatulong ka sa mga anak mo? Na makapagpondo ka ng kung ano man yung ginagawa ng mga anak mo? Para ba yan sa sarili mo? Para may sarili kang kinabukasan pagtanda mo? Pero you really have to have a direct purpose. Kailangan mo magkaroon ng diretsong dahilan kung bakit mo talaga gustong sumikat. Kasi ang problema dyan, tingnan mo, katulad nyo, no? Ito, sinasabi ni Red Blade 143, oh. Na-late ako, ano yung online afam? Ayan, tingnan mo. So meron talagang mga iba na ang dahilan kung bakit sila nag-o-online para makakuha ng ibang makakasama sa buhay dahil sawa na sila sa kasama nila sa buhay. At hindi ko sinasabing gano'n ng asawa mo, pero hindi mo gugustuhin na yung atensyon na nakukuha ng asawa mo ma-divert papunta sa iba-ibang mga bagay na hindi naman talaga nagme-make sense at walang kinalaman sa pagsasama ninyo. Tignan mo, katulad niya, nag-aaway na kayong dalawa. Diba? Kasi wala nga kasing goal yung babae. Wala rin siyang dahilan kung bakit niya gustong mag-online. At wala rin siyang dahilan kung bakit niya gustong mag-live. At kung sinasabi niya kumikita siya ng pera doon, wala rin namang dahilan para kumita siya ng extra na makakakuha siya ng atensyon ng ibang tao na hindi mo gugustuhin
Kasi nagseselos ka. Diba? So ngayon, alam mo na, may problema talaga kayong mag-asawa. And it feels to me like ang problema nung asawa mo, problema niya to sa sarili niya, and this is starting to be your problem, is kumukuha siya ng attention galing sa ibang mga tao for the sake of extra money, na barya-barya lang naman yung makukuha niya, hindi naman masyadong malaki makukuha dyan pag hindi ka naman sikat eh, diba? Pero, it is coming at the expense of your peace of mind. Nasisira na ang peace of mind mo. Brother, you don't want to end up like me. Hindi mo gugustuhin mag-end up na katulad ko. Na dahil lang sumikat ako sa social media at naipit ako sa Project 1M, hiniwalayan ako ng aking kasintahan. At hindi lang naman yun ang dahilan, marami pang iba pang dahilan. Pero hindi mo gugustuhin mag-end up na katulad sa akin. Bakit? Kasi ako kaya ko. Bakit? Wala naman kaming anak ng aking dating kasintahan eh. Pero ang problema mo, kayo may anak kayo. Ako, diretso lang ha, ingatan mo yung sarili mo tungkol dun sa konsepto na yung misis mo ay nagla-live online. Mag-provide ka ng pera sa kanya, bigyan mo siya ng pera. Kasi magkakaproblema kapag nakakuha siya ng atensyon galing sa ibang mga tao nang mas masarap kaysa sa'yo dahil 50 anyos ka na, matanda ka na, brother. Pwede mong sabihin yung asawa mo, possibly, and I may be wrong, maaring mali ako dito, ayokong isaksak sa isip mo to. Pero, this is also a possibility. Kailangan mong i-open yung sarili mo sa possibility na baka kaya siya kumukuha ng atensyon ng iba kasi naghanap siya ng kapalit mo. Baka. Maaring mali ako. Pero ang dami ko nang nakitang pagsasama na nasira dahil dyan sa social media na yan. Diretsahan lang, ang dami ko nakitang pagsasamang nasira sa social media na yan. Mula nung nagsimula ako sa Project 1M, hindi nyo alam kung gaano karami yung kumukonsulta sa akin dito na pumupunta sa akin dito dahil may problema silang mag-asawa, o isang panig na lang yung nandito sa harap ko na ang dahilan kung bakit siya nandito dahil nasira yung buhay nila dahil may nakachat na iba yung kung sino mang asawa niya. Ang dami niyan, ang dami. Napakarami niyan dito sa akin. Ang daming pumupunta sa akin dito na ang problema nila yung pagsasama nila dahil may nakachat na iba yung asawa niya. Tapos nakuha lang daw yun galing sa TikTok o galing sa Facebook. Ito pa may mas absurd, galing sa Mobile Legends. Hindi ko alam kung alam niyo pero merong chat dyan sa Mobile Legends. Merong option dyan para makipag-chat sa mga tao. Ngayon, akin, diretso brother, this is what I suggest. Ang suggestion ko, pagawain mo ng pangarap ang misis mo. At hindi mo kailangan siyang pigain tungkol sa pangarap. Ako, ang pwede mong gawin, hapyaw lang, dahan-dahan. Eto, bigyan ko kayo ng isa sa mga pinakamalulupit na tip Pilipinas. Kung paano mo bibigyan ng pangarap ang isang taong walang pangarap. Madadaan mo yan sa hapyaw. Akin muna lahat ng atensyon, makakatulong sa inyo to Pilipinas. Akin muna sandali lahat ng atensyon. Hindi ito para magyabang ako o kung ano man. Hindi. Consider nyo to na tulong ko sa inyo. Pakikinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Akin muna sandali lahat ng atensyon Pilipinas. Pakinggan ninyo ako. Ang paraan para ang isa sa pinaka-effective na paraan para makapaglagay ka ng pangarap sa isip ng isang tao, ikaw muna yung maging excited. Tapos dahil sobrang excited mo, ihahawa mo ngayon yung kasama mo sa buhay, sa excitement mo tungkol sa pangarap mo. Tapos, siya naman ngayon, hanap ka ng kahit na anong bagay na palagay mo magiging interesado siya. Tapos pwede mong isaksak sa isip niya yun nang hindi niya namamalaya ang sinasaksakan mo siya ng pangarap. Kung paano gumagana ang dark psychology, pwede nyo paganahin yun sa mga kasama rin sa buhay. Hahapyaw mo lang. Mahal, tignan mo to. Ang ganda nitong bahay na to, no? Hindi ko nga lang alam kung afford natin to. Pero, kinikwenta ko sa isip ko, ito yung sinusweldo ko eh, oh. O ito yung kinikita ko galing sa paggagrab o sa pag-aangkas, oh. O ito yung kinikita ko galing sa negosyo. Oh. Mahal, gawa tayong paraan, bilhin natin to. Ang gandang bahay nito, matutuwa yung mga bata. Mahal, tignan mo tong kotse na to. Ang ganda nitong kotse na to. Tignan mo. Tignan mo, ang ganda oh. Ang ganda, tignan mo, kasya tayong lahat oh. Kasya yung mga anak natin sa likod. Tapos magdadala tayo ng backpack. Tapos magdadala tayo ng cooler. Tapos pupunta tayo sa beach. Tapos tatambay tayo doon. Tapos magpipiknik tayo doon. Mahal, tignan mo, ang ganda oh. Ang ganda. Gawa tayong paraan. Pagtulungan natin dalawa. Gawa tayo ng pera para makabili na tayo ng kotse. Tignan mo, di ba? Tignan mo, pansinin mo Pilipinas, pag ang atensyon mo napupunta sa pangarap, hindi ka babaero. Pag ang atensyon mo napupunta sa pangarap, hindi ka lasenggo. Pag ang atensyon mo napupunta sa pangarap, hindi ka drug addict, hindi ka siraulo, hindi ka masamang kasama sa buhay. Bakit? Sobrang busy mo sa pangarap mo eh. Sobrang busy mo sa pangarap mo. Even better, kung yung mismo kasama mo sa buhay, tutulungan ka pa. Yan ang kulang sa atin eh. Pansinin ninyo, Pilipinas, yan ang kulang sa atin. Sa ating mga Pilipino, pag nasa ibang bansa ka, ang tindi ng pangarap mo. Ang sipag mo.
Pero pag nasa Pilipinas ka, nandito ka sa sarili mong bansa, dahil ang nanay mo, ang tatay mo, ang ate mo, nagpapadala ng pera sa'yo, ikaw mismo wala ka ng pangarap, tinatapon mo ang pangarap mo. Alam mo, ang tao in general, napansin ko yan Ang tao, bigyan mo ng comfort, bigyan mo ng comfort, bigyan mo ng pagkain, tirahan, ilaw, tubig, bayaran mo, tapos lahat ng kapritsyo niya, o kahit pa paano may konting kapritsyo siya na susunod, pansinin mo, itatapon niya yung pangarap niya. Pansinin mo, itatapon ng tao pangarap niya. Bigyan mo lang ng matinding comfort ang isang tao, tatapon niya pangarap niya. Kaya nga ang sinasuggest ko sa inyo Pilipinas, magsaksak kayo sa mga anak ninyo ng pangarap. Magsaksak kayo sa mga asawa ninyo ng pangarap. Pati sarili nyo, saksakan nyo rin ng pangarap. Kasi pag wala kang pangarap, huwag mong kakalimutan, Pilipinas, an idle mind is a workshop of the devil. Pag ang tao walang ginagawa, yan na mismo yung palaruan ng demonyo. Kung ano-anong kademonyohan ang naiisip mo pag wala kang ginagawa. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Sa kawalan ng ginagawa, nabubulok ang utak mo. Sa kawalan ng ginagawa, nasisira ang katawan mo. Sa kawalan ng ginagawa, pati kaluluwa mo mawawasak. Pati pamilya mo masisira. Ingatan mo ang sarili mo sa kawalan ng pangarap. So I strongly suggest, brother, hapyawan mo lang. Hapyaw. Huwag mong ipipilit, huwag mong ipepuwersa. Hapyawan mo ng regular hanggang mapasakay mo siya doon sa pangarap na meron ka. Nakuha mo yon? Okay. Follow-up question. Opo. Yes. Yun lang. Okay na yun, sir. Maraming salamat. Actually, ngayon lang din ako nakapaglabas ng sama ng loob sa ibang tao. Wala akong hindi ako lumalapit sa kapatid ko, sa magulang ko. Kasi siyempre, sigurado magiging one-sided kasi. Siyempre, ako yung anak, kakampihan. Kaya, sinasarili ko lang since lumawas ka lang sa nag-check lang ako baka sakaling makarinig lang ng ibang advice. Diretso, brother. Ayokong palakihin ang ulo mo, pero you have to understand, napakaswerte ng misis mo sa'yo. Naghahanap buhay ka para sa pamilya mo. Hindi kailangan na ang asawa mo magtrabaho, kaya nakakaisip siya ng ganyan. Napakaswerte mo ng misis mo sa'yo, brother. Napakaswerte kasi ang normal sa lalaki, tangina, babaero. Hindi ko sinasabing tama yun. Ang sinasabi ko, yun ang regular na makikita mo sa paligid. Napakaswerte ng misis mo sa'yo. Pero, alam mo, dahil ikaw ang lalaki, ikaw ngayon ang kailangan magsaksak ng pangarap sa isip ng misis mo. Kasi malalaki na ang mga anak Hindi na siya masyadong busy dun. Ngayon, marami na siyang sobrang oras para gumawa ng kalokohan. Ano ba ito? Kanina pa may lumok sa mukha ko. Anyways, okay ka na, brother? Kaya, medyo gumanda yung loob ko, sir. Okay na, sir. Medyo gumanda yung loob ko kasi nga, tagal ko na rin, wala akong kausap. Kasi ayokong maging negative ang asawa ko sa ibang tao. Siyempre, gusto ko pa rin positive. Kung negative man sa akin na lang yun. Kaya hindi ko rin inaano sa ibang tao. Pero maraming salamat po. Napakaswerte ng misis mo sa'yo, brother. Galingan mo sa buhay, brother. Salamat po. Sige po. Bye-bye. Yung mga gustong mag-message sa akin, open yung linya ko. Hindi ko nga lang sigurado kung masasagutan ko kayo on time. So, sana wag kayong mag-expect ng kahit na ano. Pero, open ang linya ko. Mag-message lang kayo sa akin kasi maraming taong kailangan ng kausap. Nagre-reply ako, basta may specific kayo na problema, latag nyo na agad yung problema nyo, maikli lang, para mabasa ko. Latag nyo na agad yung problema nyo, tapos maikli lang. Nagre-reply ako, nagtsatsaga ako mag-reply. Alam nyo naman, hindi naman tungkol sa pera to So, hindi yan dahil lang hindi ako kikita sa inyo, hindi na ako magre-reply sa inyo. Hindi, nagre-reply ako, masipag po ako. Kaya Facebook man, o TikTok, nagre-reply ako. Kahit Facebook yan o TikTok. Ayoko na lang masyadong i-announce yung pagre-reply ko Pero ang mga tao naman, kapag sobrang desperado na, kahit influencer, mini-message nila So, yung mga nagme-message sa akin, nagre-reply ako. Nagtsatsaga po akong mag-reply kahit alam kong, mabibitin ang oras ng tulog ko. O, alam mo yun, nagtsatsaga akong mag-reply. Kapag halimbawa, medyo matagal na, 2-3 araw na, hindi pa ako nakapag-reply, app nyo lang, message nyo, app. Kasi ibig sabihin nun, natabunan na yung mga message, yung sobrang daming mga message na pumapasok. Kasi everyday ang mga messages na natatanggap ko, although medyo humupa na ngayon kasi nung bago ako social media, umaabot ng 1,000 kada araw. Hindi ko talaga kaya na sagutin nyo kung ano yung maipit ng kamay ko, maipit ng daliri ko, yun lang ngayon, napipindot ng daliri ko, ganun lang. Pero yung sa ngayon, kahit papaano, siguro 100 na lang halos kada araw. Hula ko na lang yun. Minsan syempre mababaro, minsan mataas ng konti ron. 100 na lang kada araw yung mga messages na natatanggap ko. Oo, nababasa ko yung mga sakit ng ulo ninyo. Nababasa ko. Mga murder, kung ano-ano pa.
Nababasa ko yan. Nababasa ko kung gaano kasira ulo ang mga tao at kung anong ginawa sa inyo ng mga tao. Nababasa ko yan isa-isa. Pinagtsatsagaan ko kahit wala naman akong kinikita dyan. Anyways, sige, akit tayo ng bago. Ito, mukhang babae muna to. Good morning, sister. Taga-saan ka? Hello po. Hello. Good morning. Andito po ako ngayon sa Kuwait. Kuwait. Okay. Ano tanong mo, sister? Sir, gusto ko lang po ng advice, yung diretsong advice po. Kasi hindi naman siya ganun lala talagang problema. Kasi ano po yung maano niyo sa akin? Kasi ngayon, medyo matagal na ako sa abroad. Nahihirapan akong mag-ipon. Single po ako. Wala pa akong pamilya. Pero sobrang hindi ko alam bakit sobrang nahihirapan akong mag-ipon. Kasi gusto ko na sanang mag-settle sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalalaking problema ng OFW, kaya nahihirapan kayo mag-ipon, hindi kayo maluho dyan. Tangina, nagtsatsaga nga kayo sa itlog eh. Kubos, Indomie. Tapos wala kayo halos ginagastos dyan sa Middle East eh. Ang pinakamalaking trouble ninyo dyan kung ba't hindi nakakaipon kasi either, alam na sa dalawa eh, nine-networking kayo ng mga putang ina siraulo na mga investment o yung mga magulang ninyo o yung mga kapatid ninyo, tatanda na, nakadikit pa rin yun sa inyo yung mga pera. Sobrang common yan, pinakamalaking luho ng OFW, pamilya. Hindi tuloy yung iba, hindi na makapag-asawa, hindi na makapag-anak. Minsan may anak silang sarili, bibigay pa yung pera sa magulang kahit ang magulang naman napakabata pa at kaya pang magtrabaho. Mga kapatid, bigay ng pera sa mga kapatid kahit alam mo may anak na yung mga putang inang mga kapatid ninyo na mga alam mo pati panggata sa inyo iniaasa eh. Hindi na nagme-make sense eh. So ngayon, alin dun sa dalawa ka? Dun sa mapagbigay na anak o dun sa non-networking? Doon po sa sobrang mapagbigay, sir. Yun na mismo. Sa mga kamag-anak. Ang gagawin mo dyan, mag-deactivate ka muna ng Facebook mo, gawa ka ng bagong Facebook. Habang nasa abroad ka lang, pagtsatsagaan mo lang ng konti yung kaburingan. Yun lang, pagtsatsagaan mo lang ng konti yung kaburingan. Kasi yung mga nag-abroad in general, nakakalimutan nila yung dahilan kung bakit sila nasa abroad. Pag nasa abroad na sila. Bago umabroad, alam niyan kung ano pangarap niyan. Papatay yung bahay, papagawa yung ganito, bibiling jeep, bibiling tricycle, bla bla. Pero pagdating sa abroad, nakakalimutan yung pangarap. Ang ginagawa, lahat ng pera nila, pinapadala sila sa mga kamag-anak dahil nga sa sobrang kaburingan. Boring kasi dyan sa abroad eh. Masakit sa ulo dyan sa abroad, maraming problema, naghahanap ka ng mahihingahan. Ito problema, yung mga taong mahihingahan mo, nanghihingi naman ng pera. Yun ang trouble nyo dyan sa abroad. Opo, yung alam mo yung, yun na nga po, gumawa po ako ng bagong Facebook. Tapos, syempre, kasi hindi ko naman po natitiis yung mga ibang kamag-anak ko, lalo na mga kapatid ko. Ganun pa rin po, pera pa rin po din yung habol. Ganito. Ang importante lang kasi nasa Facebook mo, diretso. Ang importante lang na nasa Facebook mo, yung isang emergency contact person, isang piraso lang. Tapos, mga kaibigan na hindi interesado sa pera mo. Isang pirasong kamag-anak lang, sapat na yun. Basta contact person, either asawa mo o nanay mo. Isang piraso lang, sapat na yun. Kasi ang problema mo dyan, pag dinamihan mo, lahat na lang sila gustong kunin pera mo. Tapos tigilan mo yung kabibigay ng pera sa mga kapatid. Unang-una, kung natuto silang mag-anak, dapat matuto muna silang gumawa ng pera. Kung di sila marunong gumawa ng pera, tanginan nila. Marunong kang gumawa ng bata, di ka marunong gumawa ng pera. Tapos ngayon, biglang manghihingi ka ng pera galing sa OFW ng kapatid mo. Tapos magpapanggap ka na inuutang mo yung pera, tapos hindi mo naman na talaga babayaran. Naku, putang ina. Diretso sa akin, puta, basang-basa na sa akin. Actually po, hindi lang naman po ako yung nag-iisang OFW na ganun po yung problema. Lahat kayo, ganun po yung mga hinaing. Hindi ka nag-iisa. Halos lahat kayong OFW, ganyan na nangyayari sa inyo. Bakit? Kasi nga, nagsusustento nga kasi kayo sa mga tamad yung kamag-anak. Tigilan nyo kasi yung kabibigay ng pera sa mga tamad na kamag-anak. Lalo na yung mga nangungutang na alam nyo naman na hindi nababayaran yung pera. Alam nyo na yan eh. Kapatid mo, nangutang sa'yo. Alam mo, hindi nababayaran yan. Kaibigan mo, nangutang sa'yo, tapos high school friend lang naman yun na napakatagal na panahon na wala nang huli kayo nagkita. Alam mo, hindi ka nababayaran yan. Mga tsahin mo, tsuhin mo, nangihiram sa'yo ng pera, dati hindi ka naman kilala niya, noong mga panahon nasa Pilipinas ka pa. Alam mo, hindi ka nababayaran ng mga tao na yan. Sa akin, diretso, tigilan mo na lang kaya lahat ng pagpapangutang at lahat ng pagbibigay sa mga taong kaya ang dami pong makaka-relate. Ang dami pong makaka-relate po sa ganitong issue.
about sa OFW. Di nakataka Kasi pa yung yan, iba, halos lahat, ganyan akala na. nila- For the longest time, ganyan na kultura dito sa Pilipinas. For the longest time, sa mahabang panahon, bago pa magkaroon ng social media, ganyan na ang kultura sa Pilipinas. Sinuwerte lang tayo na meron na tayong social media ngayon kasi madali lang humingi ng tulong kapag ka nasa Middle East ka at nagkakaproblema ka. Isama mo na rin yung konsepto na kayong mga OFW, ngayon naririnig nyo na yung problema ng ibang mga tao na ganyan din, pare-parehas lang kayo ng problema. Ang daming nagme-message sa akin ng ganyan. Napakaraming nagme-message sa akin ng ganyan. So sa akin, kung gusto niyo rin lang naman ng kausap, di magre-reply na lang ako sa inyo, magtsatsaga ako. Kahit mabawasan ng konti yung oras ng tulog ko, okay lang sa akin. Sa akin, simple lang naman gusto ko makatulong sa kapwa-tao. Hindi ko promise sa inyo, hindi ko hingin pera nyo. Hindi ako interesado sa pera ninyo. Mag-message kayo sa akin, magre-reply ako sa inyo. Nga lang, iklian nyo nga lang yung message para mabasa ko. Yun na nga po, yun din po yung isa na lalo na sa mga kamag-anak na andito sa abroad. Alam mo yung kumustahin ka man lang kasi syempre kailangan nalulungkot din kami. Kasi andito kami sa malayo, wala kami nakakausap. Diretso, wag ka nang umasang kukumustahin ka ng kahit na sino malibang pera ang dahilan. Tibayan mo na lang dibdib mo, tibayan mo na lang loob mo. Wag kang umasa sa kahit na sinong ibang tao. Diretso, pag nag-abroad ka, mag-isa ka lang. Pag nag-abroad ka, mag-isa ka lang. So sa lahat sa inyo na nangangarap na mag-abroad o nasa abroad ka na, tanggapin mo na sa sarili mo na pag nag-abroad ka, mag-isa ka lang. Yung asawa mo gusto niya puro pera. Yung anak mo gusto niya puro pera. Yung magulang mo gusto niya puro pera. Mga kapatid mo gusto niya puro pera. Lahat ng nakapaligid sa'yo puro pera. Kaya sabi mo, hindi naman lahat ganun. Totoo, hindi talaga lahat. Pero halos lahat ganun. Halos lahat. Diretsahan lang. Kasi bakit ka ba talaga nag-abroad? Kasi nga, mahirap nga ang buhay sa Pilipinas. Kasi kung di naman mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, bakit ka mag-abroad? Diba? Mag-aaral ka? Okay, sige. Congratulations. Pero kung ang dahilan mo, dahil mahirap ang buhay sa Pilipinas, then, ihanda mo na sarili mo, lahat na nakapaligid sa'yo, tatartaduhin ka. Pati ka mag-anak mo, gagaguhin ka. Diretsahan lang. Totoo, hindi naman talaga nila kailangan yung pera eh. Ano dahilan? Ba't ang magulang mo nangihingi ng pera? Ano dahilan? Ba't ang mga kapatid mo nangihingi ng pera? Hindi naman senior citizen. Hindi naman PWD. Kaya namang magtrabaho. Bakit nangihingi ng pera? Bakit? Samantalang nung nasa Pilipinas ka dati, hindi ka nga kailangan yung mga tao na yan. Di ka nga nila maalala na sa Pilipinas ka. Tapos ngayon, biglang pag malapit na sweldo, bigla na lang, all of a sudden, lahat sila nagmamalasakit na sa'yo. Hindi, pera mo gusto niyan. Pera mo ang gusto niyan. Ingatan mo sarili mo kasi huwag niyo kakalimutan, OFW, papaalala ko lang ulit sa inyo at papaalala ko uli sa inyo at ipapaalala ko uli sa inyo. Paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo na pag nasa abroad ka, ibinebenta mo, pachi-pachi ng buhay mo dyan sa abroad. Hindi lang oras mo binibenta mo, pachi-pachi ng buhay mo. Mga taon, mga buwan ang ibinebenta mo dyan. Na lahat ng sobrang oras mo na sana kasama mo pamilya mo, nakakauwi ka sana sa bahay ninyo, hindi ka makauwi sa bahay ninyo dahil nasa kabilang panig ka ng mundo. Huwag nyo kakalimutan Pilipinas, ipapaalala ko lang sa inyo paulit-ulit, ang mga tao kupal. At kukupaling ka at tatarantaduhin ka ng mga tao. Para hindi ka matarantado ng mga tao, sarilinin mo muna yung sarili mo. Matuto ka. Mahalin mo muna sarili mo. Tap yourself at the back. Sarili. Magaling ka. Good job ka. Ang galing mo ngayong araw. Tinatarantado ka ng amo mo. Hayaan mo lang. Tiisin mo lang. Kasi 2 taon lang tayo dito sa abroad. Kailangan lahat ng pera nasa atin pag uwi natin. Hindi pwedeng pinamimigay ang pera. Bakit? Pag uwi natin ng Pilipinas, babalik na naman tayo sa wala. Alam mo, naaawa nga ako rin sa mga ganun eh. Hindi nyo lang alam kung gaano karami nasa loob ng inbox ko. Hindi nyo alam kung gaano karami nasa loob ng inbox ko na nagme-message sa akin, 20 taon na daw sila sa abroad, wala pa rin daw naiipon. Naaawa talaga ako sa ganun. Tangina, ang bigat sa akin. Bigat. Bago nga ako pumasok sa inbox, nire-ready ko muna yung sarili ko emotionally. Kasi, tangina, kung alam nyo lang kung ano nasa loob ng inbox ko, yung inbox ko, ang pinakamasalimuot na inbox sa buong Pilipinas. Tangina. Sa lahat ng influencer, yung inbox ko yung pinakamasalimuot na inbox sa buong Pilipinas. At walang nagtsatsaga na mag-reply sa mga ganyan. Bukod pa po doon sa ganyan, sa financial, alam mo yung katulad ng kapatid ko, yung may asawa, tapos, alam mo yung yung babaliktarin ka na ikaw yung may ginawang mali, tapos sila pala yung ganun, tapos yung mga anak na lang yung kailangan asikasuhin, yung mga anak na papabayaan. Ay, nako. Pilipinas, sisirain mo ang sarili mo kapag ka nag-abroad ka.
At handa ka na dapat dun. Naiiwan ka ng asawa mo, ang mga anak mo pag uwi mo hindi ka nakilala, ang mga magulang mo at mga kapatid mo tinatarantado ka lang sa pera, ihanda mo ang sarili mo dyan. Kung tanggap mo yan, then you are welcome to go abroad. Pero kung hindi mo matatanggap yan, huwag ka nang umalis ng bansa. Kasi pare-parehas lang ang mga reklamo ninyo. Pare-parehas lang kayo ng mga reklamo. Iisa reklamo yung nanay nila, bata pa naman, ayaw magtrabaho, tinatarantado lang sila sa pera. Tatay nila, pinangiinom lang, pinasasabog, pinambababae lang. Yung asawa nila, kumakantot ng ibang babae gamit yung pera nila. Yung mga anak nila, hindi na sila kilala. Yung iba, nagda-drugs pa. Pare-parehas lang kayo ng kwento Tsahin nyo, na pinilit nyo na mag-business, o sila yung namilit sa inyo, nanghihingi ng puhunan para makapagnegosyo, para hati daw kayo sa kita. Lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin na lahat yan, lumang tugtugin na. Paulit-ulit ko na lang naririnig yan at paulit-ulit din na sinasabi ko sa inyo Pilipinas. Pag mag-a-abroad ka, siguraduhin mo na alam mo eksakto ang dahilan kung bakit ka nag-abroad. Kung nag-abroad ka dahil sa pera, then umuwi ka rito, iuwi mo lahat ng pera, tigilan mo yung putang ng pagpapadala sa mga taong kaya naman maghanap buhay. Tigilan nyo yung pagpapadala sa mga taong kaya naman maghanap buhay. Bakit? Sinasayang mo oras mo dyan sa abroad. Sinasayang mo buhay mo dyan sa abroad. Tinatapon mo lang ang sarili mo sa abroad. Ang pinaka-worst niyan, pati pamilya mo sinisira mo sa pag-abroad mo. Ito mga katulad ito, yung ping, itong ping, adik, matulog ka na. Yung mga ganyang klase ng mga tao, basura ng lipunan yan Yan yung mga umaasa lang sa mga kamag-anak nilang OFW Basura ka ng lipunan, ping, ulitin ko, basura ka ng lipunan. Sa akin, simple konsepto. Kung hindi mo rin lang naman kaya na tinatarantado ka ng lahat ng tao, pag mag-a-abroad ka, huwag ka na mag-abroad. Ganun lang. Kasi sigurado ko sa iyo, pare-parehas lang kayo na magiging reklamo pagdating mo sa abroad. Lahat na lang ng tao nakakaalala sa iyo pag panahon na ng padalahan. Pagkatapos silang tanggapin yung pera ni thank you, wala ka matanggap pabalik. Pinipilit mo silang makausap para may kahit papaano makahinga ka man lang ng konti, pero hindi ka makahinga dahil lahat na lang ng pagkakataon sobrang busy nila bukod sa panahon na sisweldo ka na naman. Importanteng tao naalala ka lang. Sweldo ka. Importanteng tao naalala ka lang kapag pera yung kailangan, kapag may kailangan. Ayan sabi nawawala na agad signal nila after mo magpadala. Tamo? Tataka ka, biglang may signal kapag magpapadala. Pag natanggap nila, ni thank you. Tangina, wala. Ang mabigat pa niya, makikita mo, nasa Jollibee, #feeling blessed ang mga gago. Tangina, mga hayop na yan. Sa akin, mga lintayang mga ganyan Mga linta. Diretso, mga lintayang mga yan. Hindi na importante kung nanay mo pa yan, tatay mo pa yan, putang ina kung sino man yung Poncio Pilato na yan. Mga lintayang mga yan. Ayaw nyong magsipagtrabaho, mga hayop kayo, tangina nyo, wag din kayong kumain. Ganun na lang. At saka, shout out din po sa mga lalaki dyan na yung nagjojoan ng mga taga-abroad. Tapos pinipirahan nyo lang. Shout out sa inyong kakapal din ang mukha nila. Shout out din po sa kanila. Papaalala ko lang sa inyo, target kayo. Kayong mga nasa abroad, target kayo ng lahat ng mga kawatan, pati ng pamilya nyong kawatan din. Papaalala ko lang sa inyo. Kayong nasa abroad, target kayo ng lahat ng klase ng kawatan. Yung mga jowa-jowa na nangihingi ng padala sa inyo, yung mga networking na mga putang ng mga hayop na yan, isama mo pa yung mga business opportunity daw, isama mo pa yung tsahin mo na nangihingi ng puhunan sa'yo, hati daw kayo, isama mo pa yung magulang mo na hindi naman PWD, hindi naman senior citizen, kayang magtrabaho, ayaw magtrabaho kasi gusto magpasustento na lang sa'yo, isama mo pa yung asawa mo na pinangmomotal yung pera, gamit yung sarili mong pera na pinadala mo sa kanya, isama mo na rin pati yung anak mong hindi ka nga kilala sa mga regular na araw at mahal na mahal ka lang kunyari kapag ka magpapadala ka na para may panlibre siya sa mga tropa niya. Isama-sama pag untog-untogin mo lahat yan, lahat ng makakaalala sa'yo pag nasa abroad ka, puro sira ulo. Kaya sabi mo, hindi, meron ikang konti, diretso, magtaka ka na lang kung ba't ka kinakamusta. Magtaka ka na lang. Magtataka ka, kahit na nasa Pilipinas tayo, hindi naman ganun. Hindi sila nangangamusta. Samantalang putang, nasa Pilipinas siya, wala nakakaalala sa akin Wala laman yung inbox ko Wala. Ang nakakaalala lang sa akin yung mga napipindot kong hindi sinasadyang mga sponsored na ads. Tapos naghahanap ka ba ng murang cabinet? Yun lang, yung nakakaalala sa Pilipinas. Pag nag-abroad ka, inbox mo puno, lahat nangangamusta. Lahat nangangamusta dahil lang nasa abroad ka. Akala mo ngayon, importanteng tao ka na. Hindi, yung pera mo importante, hindi ikaw. Tama. Follow-up question, sister. Kaya nga po, ano na lang po, magbibigay lang po siguro ako ng paalala sa mga kapwa ko OFW doon sa mga nalalove scam
Hindi naman po ako nabiktima, pero kasi sa social media ngayon, marami na ako nakikita. Lalo sa Middle Yun lang East, po yung ang ano target ko. nila karamihan Middle East. Ingatan nyo sarili nyo. Ang target Opo. nila karamihan. Lahat halos ng mga love scam na nababalitaan ko sa inbox ko, halos lahat sila puro mga Middle East, tapos karamihan domestic helper ang tin-target nila. Kasi kayo yung sobrang daming perang hindi nyo alam kung ano ginagawa nyo sa pera nyo. Love, bili tayong bahay para pag uwi mo, meron na tayong bahay. Love, bili tayong tricycle para pag uwi mo, meron na tayong hanap buhay. Love, bili tayong jeep para ano. Love, pag uwi mo ng Pilipinas, love, may iba na akong love. Kakanta ka na lang ngayon. Taga-taga-dang napakit Kuya Eli, ang sinapit ang aking buhay. Dalawa kong anak ngayon ay 3 na. Mahal kong asawa, may kasama ka ng iba. Anong sakit naman, dala pa ang aking pera. Napakasakit Kuya Eli. Buhay nga naman. Buhay nga naman. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. God bless you po, sir. God bless you. Kung walang magmamalasakit sa inyo, ako na lang. Message kayo sa akin. Hindi ko naman hihingin pera nyo. Promise ko sa inyo, hindi ko hihingin pera nyo. Hindi ako interesado sa pera ninyo. Akin, makapagpapasakit na ako sa inyo. Message nyo na lang ako. Pagsamasamahin ko kaya kayo sa isang GC, no? Yes, sir. Tapos kayo na naman magtutropa ron. Pwede. Yung mga nasa, alam ko na, yung mga Pwede nasa po. Facebook ko na, paano kaya gawin ko? Akin na, nagka-problema tuloy ako. Pwede, no? Sige, pagsamasamahin ko kayo sa isang GC, gawa ko isang GC. Tapos, PM nyo na lang ako. PM nyo ako. Yung sa Facebook, yung Project 1M Ground Zero. Yun Project 1M Ground Zero. Hindi yung iba pang Project 1M kasi wala na akong access doon. Niyari ako ng Facebook eh. Yes, pinapanood din po kita sa sa YouTube, sa Facebook. Okay, sige. Facebook, you, message nyo ako. sir. Kahit dito sa TikTok, message nyo ako. Siguro sasendan ko na lang kayo ng link ng GC. Tapos yung mga OFW, sama-sama na lang tayo ron. Doon na lang. Basta wala lang mangi-scam. Nakakaburot sa akin yung putang ng scam. Yung mga networking, sabi ko sa inyo, huwag kayo papasok sa GC ko, putangin na yung mga networker kayo, Diretsahan lang tayo. Anyways, okay ka na? Thank you po, sir. Thank you. Sige, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay, next tayo. Nakatawa naman ito siya. Quinchana. Ay, tiga. Quinchana. Sunod ko na siya ng Rosita. Rosita, next Hello. Quinchana. Rosita, lagahit. Next ka, susunod kita. Diyan ka lang, standby ka lang dyan, Quinchana, go. Okay. Good morning. Good morning, brother. Ano tanong Okay, mo? number 1 question. Sige, go. Mukhang malistahan ka. Ano po yung tanong na... sige po. Sige, go. Ano po yung tanong na pinakaiinisan mo at paboritong tanong mo? Madalas kinainisan ko yung usaping politika. Hindi talaga ako interesado sa konsepto ng politika. Yung iba, parang naisip na, magaling ikaw magsalita, baka atakbong politiko yan. Hindi ako interesado dyan. Diretsahan lang. Hindi ako interesado sa konsepto ng politika. Sabi ko nga, buti tapos na yung botohan. Nainis na ako. Hindi ko talaga gusto yung konseptong politika. Okay, sige, pag-usapan natin every now and then, pero puro politika na lang, tapos yung iba, nagumun na ng husto doon, tapos nag-aaway-away na sila dahil sa mga politiko nilang hindi naman sila kilala. Hindi ko mag-gets yung konsepto doon. Hindi ko mag-gets yung konsepto ba't kailangan nating mag-away-away para sa mga politiko na wala naman pakialam sa atin yung mga yan. Ang madalas lang naman, pinatataba lang nila yung mga bulsa nila at nagsisigawa sila ng kung ano-anong mga threat nila dyan. Kaya sabi mo, hindi naman lahat. Hindi talaga lahat, pero halos lahat, pinatataba lang bulsa nila. Diretsa lang tayo. May nagagawa? Oo, may nagagawa. Masabi lang na may nagawa sila. Diba? Nakakainis. Magkabilang panig yan ng lahat ng mga politiko, halos lahat ganyan. Diretso na lang. Hindi na tayo doon sa kung sino man yan. Duterte yan, Marcos yan. Halos lahat sila ganyan. Ganun na lang. Bawian mo na lang sa panahon ng eleksyon. Ganun na lang. Bawian mo sa panahon ng eleksyon. Alam mo na kung sino iboboto mo. Alam mo na kung sino hindi mo iboboto. Tignan mo na lang ang news. Tignan mo kung ano nangyayari. Makibalita ka na lang galing sa mga tropa nyo. Pero diretso, hindi talaga ako masyadong mahilig sa konsepto ng politika, brother. Yung iba tatakbo ka ba? Ganun. Hindi talaga ako interesado dyan. Diretsahan lang. Hindi ako interesado dyan. Wala akong pakialam sa politika, putang ina. Basta boboto lang sa panahon ng botohan, tapos. Ganun. Yan yung hindi ko talaga gusto. Hindi ko talaga gusto yung konsepto ng politika. Nakakainis yan na naglaaway-away tayo para kung sino ang masamang taong iboboto natin na pare-pares lang naman sila masasamang tao. Nakakainis yung ganung pakiramdam.
na namimili pa tayo kung sino dyan yung lesser evil, pare-pares lang naman evil yung mga hayop na yan. Diretsahan lang. Sorry nakakainis Yung mga tropa kong politiko, huwag na lang kayo magalit Alam niyo naman pare-parehas lang tayo siraulo, iba-iba nga lang tayo ng level. Ako rin naman di ba? Ako rin naman siraulo rin naman ako. Pero iba-iba lang tayo ng level, hindi ako dun sa level na nanakawan ko taong bayan. Yung mga kasirauluhan ko, personal ko lang na mga maliliit lang yan. Pero hindi yan para nakawang ko taong bayan. Malawa ka na yung ginagawa niyo Malawa ka na yan Anyways, yung isa pang tanong mo, anong paborito kong mga tanong? Siguro yung tanong tungkol sa pamilya, lalo na sa mga magulang. Kasi interesado talaga akong maiayos ang isip ng mga magulang para sa susunod na lahi ng mga Pilipino. Gustong-gusto ko talaga yung kapag kaya mga magulang ka nagtatanong sa akin. Gusto ko yun. Yung katulad nung kanina, yung problemang mag-asawa. Gusto ko yun Yung mga ganong klase ng tanong. Yung problema tungkol sa anak, yung tungkol sa paano yung ganito, paano yung ganyan, tungkol sa pamilya in general. In general, pamilya talaga gusto ko. Religion, interesado rin ako sa usaping religion. Ang problema ko nga lang sa religion, nagkakaproblema subjective dahil sa reference. Dalawa kasi reference ko Biblia at saka Quran. Subjective. Doon nagkakaproblema Gusto ko rin yung religion Gusto kong pinag-uusapan talaga yung usaping kabilang buhay dahil excited na talaga ako makita yung kabilang buhay. Excited na ako makita yung kabilang buhay kung mga problema doon ganun. Kasi dito sa mundo wala naman ako masyadong maraming problema Sobrang konti lang ng mga problema ko rito. Ako na gumagawa ng sarili ko sakit ng ulo itong pagla-live ko in general, sakit ng ulo ito kapag kami mga siraulong mga taong basher dito. Tapos naiinis ako, naiinis talaga ako kapag nababan ako ng TikTok. Naiinis ako pag nababan ako ng TikTok. Ang pakiramdam ko talaga ang pakiramdam ko wala akong pakinabang sa lipunan pag hindi ako nakakapag-live ng isang maghapon, ng isang araw, isang buong araw hindi ako nakapag-live. Pakiramdam ko wala akong pakinabang sa lipunan. Kasi diretso, hindi na ako interesadong gumawa ng pera. Hindi na ako interesado diyan. Alam mo yung okay na ako para sa sarili ko, wala man ako anak Yung iba maintindihan ko pa, mukhang pera sila Bakit? May anak sila di ba? May magmamana di ba? Pero, diretso, wala magmamana ng meron ako. Mag-aagaw-agaw lang mga tao dyan. Kung sakali pa makita nila kung saan nakatago yung pera ko pagkamatay ko Wala akong pagmamanahan yan. Itong Project 1M, hindi ito konsepto na para gagawa ng pera. Napaka-ipokrito ko daw, sabi nung isa. Alam mo, ang pinagkaiba lang natin, Boniface, ang pinagkaiba lang natin dalawa, ako kasi meron na akong sapat para sa sarili ko. Ikaw kasi, basura ka kasi ng lipunan, wala kang pakinabang sa mundong leche ka. Kaya ganyan ka mag-isip sa kapwa-tao mo. Diba? Pero when you get to that part of your life na meron ka ng sobra para sa sarili mo, hindi naman dahil mayaman ka, hindi ganun. Kundi dahil doon sa konseptong barat ka sa sarili mo, tapos yung pumapasok na pera sa'yo, mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Sa akin, napakasimple lang ng konsepto Maghahanap ka na ngayon ng ibang magagawa sa buhay, tapos mapapansin mo, halos lahat pala ng problema, hindi lahat, pero halos lahat ng problema nare-resolve ng pera. Ito ang problema mo, pag wala ka ng problema. Ano na ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Tangina, boring kaya ng buhay na walang problema. Ano gagawin mo pa sa buhay mo? Bibili ka mansyon. Okay, sige, biling mansyon. Biling bahay, biling kotse, biling ganito, biling ganyan, biling sports car, biling yate, helicopter, bla bla, etc. Sige, okay. Sobrang yaman mo, bilyonaryo ka, trilyonaryo ka. Ano na yung gagawin mo sa buhay mo? Kung wala ka ng interest, bumili ng kung ano man. Ikaw na may-ari ni mismo ng dealership o factory ng yate. 'Di ba? Ikaw may-ari ng factory ng yate. Ano pa gagawin mo sa buhay mo? Doon na ngayon, gagawa ka na ngayon ng paraan. Nakita niyo si Bill Gates? 'Di ba? Sabi ni Bill Gates, halos lahat ng pera nila, papamigay nila bago sila mamatay. Kasi hindi nila gustong maalala sila ng mga tao na namatay sila ng mayaman. Diba? Ayun, sabi nung isa, bumuo daw ng pamilya. Hindi ako interesado Diretso. Sorry sa maloob ng iba. Pero hindi talaga ako interesado sa konsepto ng pag-aanak. Pagbuo ng pamilya, yan, pwede siguro. Pero yung konsepto ng pag-aanak, natatakot ako sa ilalabas ng susunod na lahi ko. Siraulo lahi ko. Diretso lang, siraulo lahi ko. Alam nyo lang. Wala kayong mali kung sino ako Yun ang problema ko Gusto ko ipaliwanag sa inyo kaso nga lang hindi pwede kasi personal na masyado Yan ang trouble ko Gusto kong alam mo yun, gusto kong maunawaan ninyo na hindi magiging asset sa lipunan pag nag-anak ako. Ngayon ang ginagawa ko, lahat na lang ng mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, papasok ko na sa inyo. Enjoy ninyo, pakinabangan ninyo yung mga natutunan ko tungkol sa buhay. Hindi na bayad-bayad, hindi na, walang bayad-bayad, puta. Walang bayad-bayad. Maliban na lang siguro, meron akong endeavor na gagawin in the future, makakatulong sa mas marami pang tao, doon na lang siguro ako papabayad. Pero ngayon, itong live ko naman, nakakatulong naman sobrang daming tao, hindi na bayad-bayad. Libre lang, lahat. Sige, magtanong kayo ngayon. Ngayon, akit kayo dito sa live. Magtanong kayo, kahit basher ka, sige, akit ka rito. Pagsisilbihan ko kayong lahat. Lahat kayo, pagsisilbihan ko. Wala nang bayad-bayad, puta. Bayad-bayad pa. Hindi na kailangan bayad-bayad. Hindi lahat ng bagay tungkol sa pera, Pilipinas.
Ulitin ko, hindi lahat ng bagay tungkol sa pera. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Pilipinas, sumabay kayo. Sumabay kayo sa Project 1M. Bakit? Kasi pagka dumami ang magiging milyonaryo, ang ibig sabihin yan, dadami mga greedy na mga tao. Understood na yun, magkakaintindihan na tayo doon. Pero pagkatapos mo maging greedy, magiging selfless ka na, tapos ka na sa pagiging greedy. Understood na yun. Pag sumobra na yung dami ng meron sa'yo, tapos pakiramdam mo, sobrang dami na ng meron sa'yo, matututo ka ng konsepto na yun, yung kapwa-tao ko, gutom eh. Yung kapwa-tao ko, hindi nakapag-aral. Yung kapwa-tao ko, walang hanap buhay, oh. Yung anak niya nahirapan, oh. Yung asawa niya, ganito, may cancer. Diba? Ganun eh. Makakatulong ka na sa kapwa-tao mo pagkatapos mong maging greedy. Pag natanggal na yung talukap sa mata mo, ng pagiging greedy at tapos ka na sa konsepto ng pagiging greedy, you will understand na ang lawak pala ng buhay tas ang daming mga taong kailangan ng tulong. Maiintindihan mo lang yun kapag minsan ka nang naging mahirap. Minsan kang naging walang pagkain, minsan kang hindi makabili ng sarili mong damit para sa sarili mo at para sa anak mo. Mga basura ng lipunan, naglabasa na naman daw, what a nonsense daw. Hindi, basura ka kasi ng lipunan, kaya nonsense talaga sa'yo. Sorry, wala ka kasing pera eh. Yan ang hirap sa mga taong walang pera. Yan ang hirap sa mga taong walang pera. At hindi ko nilalahat, pero napakarami niyang mga ganyang mga bata na basura ng lipunan. Ito mga bata yung mga yan eh. Bata ka, basura ka ng lipunan, wala kang pakinabang sa magulang mo, hindi ka nag-aaral, hindi ka rin nagtatrabaho, yan mga ganyan. Mga ganyang klase ng mga tao. Yan, mga basura ng lipunan yan. Naglipaan na ngayon dito sa comment section ko. Anyways, follow-up question, brother. Ito po. Paano mag-isip ng tamang tanong yung may sense sana? Hanapin mo muna kung ano purpose mo sa buhay. Pag nahanap mo yung purpose mo sa buhay, then you will start making sense out of anything and everything. Tapos mapapa-question ka sa lahat ng bagay ng buhay. Doon ako nagsimula eh. Ano pa ginagawa ko rito sa mundo? Hindi ko maintindihan eh. Bakit ba ako nandito sa loob nitong planeta na to na umiikot sa solar system, tapos hindi ko naman alam kung saan papunta yung solar system. Basta alam ko, yung solar system na yan umiikot sa galaxy. Tapos yung galaxy umiikot din, tapos habang umaabante, hindi ko naman alam kung saan papunta tong galaxy na to. Ano ba ginagawa ko rito? Ano ba ginagawa ko rito talaga? Yun, tignan mo, pagka naisip mo yung ganong konsepto, magsusunod-sunod na yan. Mabubuksan ngayon yung isip mo sa sobrang daming mga tanong. Paano ba gumawa ng pera? May Diyos ba talaga o wala? Paano ba magpalaki ng anak? Paano ba maging magalang na anak? Paano ba maging magalang na maayos na magulang? Paano ba maging mabuting tao? Paano ba maging criminal? Kasi syempre, back of your mind, diba? Naisip mo rin yun eh. Paano ba yung ganito? Paano ba yung ganyan? Paano ba yung ganun? Paano ba yung ganyan? Yun. Tapos marami ka ng mga bagay na mabubuksan, na mga tanong sa isip mo, na mga bagay na nagme-make sense para sa'yo, pero simula ka muna dun sa mga bagay na, alam mo yung overall muna. Tapos, you are welcome to go to the specifics after nung overall. Kasi ang problema mo, pag sinimulan mo sa specifics, malilito ka eh. Iikot lang yung buhay mo dun sa cycle na paulit-ulit lang eh. Diba? O, tinan mo, mga katulad nitong mga tao na to, Boniface, Boniface at saka si Jay-Z. Itong mga tao na to, walang pakinabang sa lipunan yan. Pupusta ko sa inyo titi ko, walang pakinabang sa lipunan tong dalawa na to. Pupusta ko sa inyo titi ko, walang pakinabang yan. Papaputol ko titi ko, walang pakinabang tong mga tao na to sa lipunan. Yung mga ganyan, tinan mo, punta kayo rito, ayan, Jay-Z, punta ka rito. Punta ka rito. Pakita mo sa akin yung resulta mo. May laman ba resume mo, lintik ka? May laman ng resume mo? Diba? Yung mga iba, nagreklamo, ingay. Ba't hindi scroll up na lang? Diba? Ba't kailangan nakatambay kayo dyan? Itataka ako din sa mga tao na to eh. Alam mo, basura talaga ng lipunan kasi sobrang dami nilang oras na tumambay sa live ng isang taong hindi rin naman nila gusto. Hindi nyo pala ako gusto, ba't hindi scroll up? Di ba? Ba't kayo nandiyan sa comment section ko? Ano ginagawa nyo dyan? Nagpapakatanga kayo, nagpapakabobo kayo, na alam nyo namang hindi nyo naman ako kailangan, at hindi rin naman ako makakatulong sa inyo, at wala naman akong pakinabang sa buhay ninyo, tapos naiinis pa kayo sa akin, nabuburat pa kayo sa akin, tsaga kayo dyan sa comment section, at talaga namang putang ina, maka-comment sila, akala mo may pakinabang sa lipunan ng mga impacton to. Anyways, pinapataas ko lang yung views. Follow-up question, brother. Ito po. May tanong pa ako dito sa isang talata sa John 8:29. Basahin mo na rin At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin, ngunit niya. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin, hindi niya ako binayaang nag-isa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Okay. Ang tanong ko dito, ano po yung mga ginagawa niyang lagi ng bagay na nakalulugod? Yung mga utos. Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ang kautusan. Yung mga utos ng Diyos tungkol sa Kanya. Yun. Follow-up question, brother.
bakit mas maigi ang kamatayan kaysa kapanganakan? Kasi you can consider that as a form of yung kapanganakan, parang enrollment. Tapos yung kamatayan, graduation. Ano mas importante, yung enrollment o yung graduation? Yung kapanganakan mo, yan ang ngayon simula ng mga struggles mo sa buhay. Yung kamatayan mo, kamatayan ng mga banal pinag-uusapan natin dito ha. Hindi ordinaryong taong bayan. Kamatayan ng mga banal ang pinag-uusapan natin dito. Yung kamatayan ng mga banal, importante sa paningin ng Panginoon yun kasi yun yung panahon na sasama ka na sa Panginoon. Sa Panginoon ka na magpakilanman. Graduation yan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Pero yung mga ordinaryong taong bayan na namamatay, masamang tao ha, wala masyadong kaluguran ng Diyos dun. Diretso, walang kaluguran ng Diyos sa ganun. Hindi nakakatuwa sa paningin ng Diyos kapag ka namamatay isang taong masama. Yung mga namamatay na mabubuting tao, yan, paborito ng Diyos yan. Kamatayan ng mga banal, paborito ng Diyos yan. Kasi iniingatan niya yung mga banal niya eh. Sobrang pag-iingat niya nga sa mga banal niya, pati yung mga luha ng mga banal, nilalagay niya sa isang botelya. Hindi ko alam kung alam niyo yung talata na yun. Pero hanapin niyo yun. Pati yung mga luha ng mga banal. Siyempre, obviously, hindi naman literal na botelya. Pero nakasulat yun sa Biblia. Iniipon niya yung luha ng mga banal niya. Ganun ka-importante sa kanya. Nakakatawa to si JC. Sabi niya, akala niya relevant siya. Feeling relevant. Brad, 500 yung nanonood sa akin, no? Pag ikaw ba nag-live, ilan ang manonood sa'yo? Nanay mo? Kuya mo? Tapos pinilit mo pa yun? Sarap-sarap paglaruan nito mga tao na to. Napakasarap yung paglaruan. Anyways, follow-up question, brother. Brother, ingat lang po sa baso na ininom mo, baka ma-suspend ka kasi kapon nag-warning yung TikTok sa'yo, parang alak daw kasi yung iniinom mo. Mas okay na siguro yung Project 1M na mag mo gamitin. Ayaw nga, tama ka. Asa may Project 1M ka mag? Wala na, ubos ko na yata yung kape ko eh. Wala na rito yung kape. Ha? Ando ba yung kape ko? Meron pa ba? Wala na. Palang naubos na. Naubos ko na. Anyways, salamat brother, na-appreciate yung pagmamalasakit mo. In fairness naman, hindi pa naman ako nasususpinde dahil sa iniinom ko eh. Nagwa-warning lang, puro warning. Yun lang po brother, thank you. Sige brother, bye-bye. Si JC pagkatapos mabara. Thank you. Pagkatapos mabara ng lecheng yun. Sinabi ko, pag ikaw yung nag-live, ilan nanonood? Nanay mo, kuya mo. Sabi niya, pangit. F pa F, pangit. Alam mong bata talaga eh, no? Alam mong bata eh. Mga bata ngayon, arrogante. Alam mo yung mga bata ngayon, kulang sa sapak sa muka. Kasi nung mga bata kami, magsalita ka ng ganyan kahit kanino, tignan mo, sigurado, surefire yan, uuwi kami black eye sa mata. Matatapang tong mga to kasi walang repercussion sa kanila yung ginagawa nila eh. Gagawa sila fake account, tapos kahit ano pwede na sabihin, wala kang yung palag. Yun ang akala mo, wala akong palag. Pero I will stay inside your head for a very long time. Jay-Z, I will stay inside your head for a very, very, very long time. Maaalala mo ko at hindi mo ako makakalimutan sa mahabang panahon. Brother! Ay, sister pala to. Good morning, sister. Idol, Taga saan ka? ang saya ng vlog mo. Salamat na madami. Maraming salamat. Ang saya, ang saya. Idol kita. Salamat po. Taga saan ka? Parang ang lakas parang ng feeling ko nasa pinangutan mo ng ano Nasa Middle East ng ka ba? mga advice mo Nasa Middle East ka ba? Good job, good job. Wala ako sa Middle East, sa Pilipinas lang din. Okay. Kasi laki ako sa hirap. Tama yung mga pinagsasabi mo dyan. Wag mo nang intindihin yung mga baser. Intindihin mo yung mga magagandang tao na naniniwala sa'yo. Ayos lang yan. Gusto ko yan. Gusto ko dun gawin ito sa TikTok. Pinapataas ko lang yung views. Maganda yung ginagawa mo, bossing. Ano tanong mo, sister? Wala lang. Gusto lang kitang... may nag-wonder lang ako, no? Anong makakapagpasaya sa'yo? Pag nababalitaan kong gumaganda ng buhay ng kapwa-tao ko. Yung talagang hindi tungkol sa pera. Pag nababalitaan kong gumaganda buhay ng kapwa-tao. Anong makakapagpasaya sa'yo? Wow, so sweet. Aha. Saka, ano bang pwedeng mag-business sa isang katulad kong mahirap?
Laliman ko lang sandali Suggest ka naman, idol. Dali. Laliman ko lang muna sandali yung sagot ko doon sa isa. Ang dahilan kung bakit masaya ako na naririnig. Alam mo, I come from a very dark background. And I also have a very dark mind. Madilim yung isip ko. Madilim. Ngayon, coming from a very dark background, nakakapagpaliwanag ng isip ko na may mga tao palang natutulungan ako. So, maligaya ako na mabalitaan yun. Isama mo na rin yung konsepto na kapag hindi ako pinasalamatan ng isang tao sa mga bagay na napakinabangan niya sa akin, iniisip ko at maaaring mali ako, I may be wrong, na kinikredit ng Diyos yan sa kabilang buhay. So mas marami akong mga taong natutulungan, mas marami akong credit sa kabilang buhay. And I'm coming from a very dark background, ha. Hindi yan dahil mabuting tao si Chai Chester. Hindi ganon, hindi ganon. Huwag kayo magkamali. Hindi ganon, hindi ganon. Ang dahilan yan, because of practicality. Practical akong tao. Because of practicality. Hindi ko alam kung may kabilang buhay o wala. Hindi ako sigurado dyan. Bakit? Kasi yung konseptong wala naman ng, alam mo yun, sa panahon ngayon, wala nang bumabalik galing sa kabilang buhay. Wala na. Yung dati, 2,000 taon na nakakaraan, yun lang yung kaisa-isang bumalik sa kabilang buhay. Tapos may mga iba pang mga tao. Tapos ngayon, wala na. Wala ka na mababalitaan masyado na ganun eh. Sa akin, hindi ko alam kung may kabilang buhay o wala. Basta gumagawa ako ng paraan para yung kabilang buhay ko mas okay kung meron mang ganun. Practical lang ako. Doon lang ako sa practical. Doon lang ako sa practical. Kasi walang mas practical kaysa doon sa konsepto na i-consider mo na meron nang walang hanggan na nagdaan. Tapos meron pang walang hanggan na darating pagkatapos mong mamatay. Hindi mo alam kung ano meron doon sa walang hanggan na yun pagkatapos mong mamatay. So I'm just being very practical. Hindi ko alam kung maintindihan mo ko, pero sigurado ako na mapapakinabangan yung ganyang klase ng mindset ng maraming mga tao. Ngayon, tanong mo tungkol sa negosyo, ano bang magandang negosyo? Kapag hindi ka pa marunong mag-ipon, huwag ka muna magnegosyo, lolokohin mo lang sarili mo. Kasi ang sabi mo kasi, di ba, para sa isang mahirap na katulad ko, ano ba magandang negosyo? Pag hindi ka marunong mag-ipon, huwag ka muna magnegosyo, lolokohin mo lang sarili mo. Paano yan? Kasi mabigay ako eh. Kahit ikakainin ko lang, binibigay ko pa. Unahin mo Paano muna pala yan? Hindi pala ako magiging matagumpay. Hindi. Good job, good job. Sabi nga nila. Diretso, hindi ka magiging matagumpay sa pag-negosyo. Idol, thank you ah. Ngayon, tatanong mo ngayon sa akin, bakit hindi ako magiging matagumpay sa Pero pag-negosyo? masaya. Kahit na, kapag lahat na lang ng bagay ibinibigay ko sa mga tao. Kasi yung simpleng konseptong kailangan mo mamuhunan. Ngayon, dun sa mindset lang na kailangan mo mamuhunan, baka hindi mo pa nako-consider na yung ibinibigay mo pala sa mga tao, pag nagnegosyo ka, parte na pala ng puhunan at hindi na parte ng tubo. Pero dahil hindi mo pa naiintindihan yung konsepto ng pag-iipon, mangyayari lahat na lang ng pera na dadampi sa palad mo, kasama na pati yung puhunan at tubo combined, maipapamigay mo sa iba-ibang mga tao. Kaya nga nalugi ako sa tindahan ko, parang pag naawa ako, binibigay ko na lang eh. Alam mo yung isang notebook yung naging listahan ko, walang nagbayad. You may probably be a okay, good person. Good job. You may probably go to heaven because of that. Pero you have to consider practicality na mabubuhay ka pa ng mahaba. Hindi pwedeng lahat na lang ng bagay para sa ibang tao. Otherwise, ang mangyayari niyan, pag panahon na hindi mo kaya dahil may sakit ka, o kung ano man na nangyari, bali binti mo, ganun, hindi mo kaya labas yung sarili mo sa ospital. So you have to be practical. Unahin mo muna sarili mo. Kuha mo yun? Okay. Sige, mangunguripot ng konti. Pero masaya ako pag namimigay. Feeling ko parang nagiging hero ako. Yun lang, Idol. Thank you Good Thank job. you very Keep much. up the good work. Thank you so much. Alright, bye-bye. Sabi nung isa, lata equals Chai Chester. O dali, JC, akit ka. Gusto mo yan, di ba? Akit ka, pakitin kita. Paliwanag mo sa amin kung paano yung katalinuhan para sa'yo. Kasi tali-talinuhan, dunong-dunungan ako, lata ako kamo, di ba? Akit ka, dali. Akit ka. Gusto mo yan, di ba? Gusto mo yung ano, di ba? O yan, tinan mo. JC isn't available. Kita mo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kinancel niya yung request. Dali, akit ka, papakitin kita, brad. Tinanggal niya yung option para i-akit siya sa live. Tinan mo ang kaduwagan mo, JC. Hanggang comment section ka lang, bata. Hanggang type ka lang. Nakakahiya kang klase ng tao, basura ka ng lipunan, brad. Basura ka ng lipunan. Tinan mo, pinapakit kita sa live, tinanggal mo yung option para i-akit ka sa live. Yan ang sinasabi sa'yo. May mga tao talagang basura lang talaga eh. Walang pakinabang sa mundo. Ganyan lang. Imbis na nakakapakinabang ang mundo sa kanila, nanggugulo lang sila. Good morning, sister. Taga-saan ka? Hello, good morning. Good morning. Taga-saan ka? Andito ako sa Japan ngayon. Okay. Ano tanong mo? So, nakita kita one time.
Tapos ngayon, interesting yung topic mo. Oh. Pero ito lang masasabi ko ha. Sa experience ko, alam ko napakabata mo pa eh. Ano ka, matalino ka. Pero hindi ito para sa'yo. Kumbaga in general, minsan kasi ang mga tao magaling magsalita pero hindi ina-apply sa sarili. Alam mo yon? Oo. Nagets mo yung ibig kong sabihin? Tama ka ron. Minsan ang tao, magaling magkunwari sa harapan ng maraming tao na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero kung talagang kilalanin mo siya, hindi niya na-a-apply sa sarili niya yung mga pinagsasabi niya. Tama ka ron. Tapos narinig ko yung about sa business. Magdagdag lang ako doon kung nandito pa sa baba yung nagtanong. Okay. Ito ako kasi dito sa Japan, kung makikita po ninyo, negosyante po ako dito. Ang masasabi ko lang, kung madiskarte kang klaseng tao at trustworthy ka, kung wala kang pangpuhunan, kung trustworthy ka, kung meron kang kakilala na pwede mong doon ka kumukuha ng mga product, andin lang sa'yo, gamitin natin yung social media sa mabuting paraan. Huwag dito sa pagbabash, kasi walang patutunguhan yung mga basher, okay? Negative is negative, mas lalong magmaminus. Galing. Ang gagawin natin is magiging positive mindset tayo. Huwag tayong manghihila ng mga kapwa natin. Ito, bata pa tong host natin eh. Why not i-support natin? Kung merong mali, ayusin yung pagsasabi. Alin hindi ang yung mali? ibabash natin. Alin kaya ibabash natin kasi lahat tayo may mga mali sa buhay. Bakit ang bilis nating makita yung mali ng iba, sarili natin hindi natin kayang i-correct? Sino pa tinutukoy mo? Yung basher dito? Diba? Oo, Bata yung mga yan. ganyang klaseng tao. Bata yan, yan Jay-Z. Bata yan. Maniwala ka sa akin, bata yan. Hindi, kahit bata, ganito host, para sa akin, kahit bata ha, kasi dumaan tayo sa pagkabata sa ganyang edad. Ikaw ba? Ganon ka ba? Ganon din ako ng bata Hindi, ako. di ba? Ganon din ako ng bata ako. Arrogante ako ng bata. Well, ako naman kasi, sige, ako kasi, I'm 44 years old. So, malayo yung edad natin. Pero never kong naranasan na ganyan na mambastos ng tao. Ako nung bata ako, bastos ako sa mga kapwa ko bata. Well, siguro sa kapwa mo pero bata ay sa ganyan. ganito, Nung bata siguro, ka, nagre-rebelde ka sa magulang. Di ba? pero hindi ako bastos. Nag-rebelde yan. Klaro yan. Sa mga kapwa Rebelde ako, bata nung natin, pagkataan ko. pinipilit nating maging cool. At naiintindihan ko yung bata na yan. Naiintindihan ko siya. Bakit? Syempre, naghahanap ng validation yung bata eh. Okay lang yan. Pansamantala, habang bata ka pa, arrogante ka. Hindi, Pero ganito. Siguro dahil sa family siguro niya host, hindi siya mabigyan. Mare, tama ka doon. Possible Diba? din naman na dahil Hindi sa siya napapansin. Hindi siya napapansin. Kasi, lalo na, halimbawa, ikaw, nagdaan ka ng pagiging rebelde. Ako, dumaan din ako. So, alam natin yung feeling ng ganun, di ba? So, right. kailangan natin ng atensyon Tama ka. ng parents natin. Kaya nagre-rebelde dahil kulang sa atensyon. Kaya binibigay ko sa kanila. Pero ito lang. So the idea behind Okay. the idea behind is it is multiple factor di ba? Hindi lang yan tungkol doon sa konsepto na binabanatan ko yung mga putang inang yan. Hindi lang sa ganun eh. Ang sistema, mapansinin mo, pwede kong i-block itong mga to. Pwede yan. Pero ayoko i-block. Bakit? Gusto ko kasing ibigay sa kanila yung attention. Bakit binibigay attention? Multiple factors. Isang factor dyan, you have to consider the practicality na pag ang isang tao binigyan mo ng attention, bibigyan ka rin niya ng attention pabalik. So ang ibig sabihin nun, lalo siyang makikinig hanggang mabuksan ang isip niya. That's one. Another one is pagka may conflict, lalo na social media, tumataas ang viewers. At ang ibig sabihin nun, pag tumaas ang viewers, dadami ngayon yung mga taong nakikinig. At pag dumami yung mga taong nakikinig, dadami ngayon yung mga taong matututo. Got it. Okay. Strategy system. No. St. Peter, hindi ko kailangan makipagdebate. Kasi kanya-kanya kami na, ito bata pa. Ilang taon ka na ba, host? 35 years old na ako, sister. Matanda na ako masyado. 44 years old ako, pero mas matanda pa rin ako sa'yo. I'm 44 years old. Ito sigurado ko, agree ka ha? sa akin dito. Ito sigurado ko sa agree ka sa akin dito. Pag lumampas ng 20 anyos, pakiramdam mo 20 anyos ka na habang buhay. Well, ito, magdepende yan sa tao. Magdepende sa tao. Kasi merong tao, ito ha, sa edad kong to, kumbaga, ang dami ko na rin nakakausap, na-encounter ng mga tao. Ito, kahit nasa 50s pa, kung hindi ka marunong,
halimbawa mga pagsubok na dumaan sa buhay, kung hindi mo kayang tingnan kung ano yung lesson na dapat mong i-learn doon, wala. 20 years old pa rin yung pag-iisip mo kahit 50 ka. Yun, totoo yun. Tama ka ron. Kaya nga sabi ko yung feelings Yung pakiramdam mo, 20 anos ka. Pero nagkakatalo yun sa dami ng mga bagay na natutunan mo na nag-sink in sa'yo. Yung dami na nag-sink in sa'yo, yan ngayon na nakakapag-maniobra ka ng maayos sa lipunan. Pero yung pakiramdam mo, kahit 50 anyos ka na, ikaw pa rin yung parehas na batang 20 anyos Yun Saan ka ba ngayon? Nandito Matanong kita, host. Saan ka ba? Nandito ko sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint, Angono Rizal. Pinlag ko na muna. Kasi nakikita kita na nakikita kita na umiinom. Umaga ngayon dyan, umiinom ka? Hindi alak to. Iced tea to. Okay. Relax, iced tea to. Tinan mo, pansinin mo, hindi ako slurry. Yung pagsasalita kasi may nag-comment din na lasing ka na. May nag-comment, sorry. Okay. Sorry. Kasi yung baso mo rin parang naka-ano ka naka-whiskey. I feel you. Iced tea yan, iced tea. Relax lang kayo, iced tea yan. Okay. Kape, iced tea at saka tubig ang regular kong inumin. Kasi dati ko. So ganito na lang. Guys, ito ha. Kasi total ang dami. Halos siguro mga audience mo ay nasa Pilipinas. Tama ba? Maraming nasa ibang bansa rin at the same time. Okay. Pero ngayon, ang nagko-comment, ayan, kagaya ni St. Peter, walang ginawang masama sa'yo. Alam mo, hindi ka successful na tao. Mga ganyan, hindi yan successful na mga tao. Hindi masaya sa buhay, hindi successful, nahihirapan sa buhay, kaya ganon. Misery. Mga basher, hindi. Real talk tayo ho, sandali ha. Pagbibigyan ko sila. Sige. Alam mo, ang ugali kasi ng mga tao na hindi masaya sa buhay, nangingialam sa buhay ng mga buhay. Kahit wala ka mang ginawang masama, nangingialam, kabubuhan din yan. Diba? Kasi kung masaya ka sa buhay mo, anong gagawin mo? Ili-lift up mo yung kapwa mo. Ganito dapat, magiging positive. Lalo na tayo na sa Pilipinas nakakaawa, sa totoo lang. Nakakaawa dahil ang mga taong ganito, ito yung dahilan mga taong walang utak. Pasensya na ha. Alam ko may mga matatalino tayo, oo. Pero yung kagaya kay St. Peter, tingnan mo, wala naman akong ginawa sa iyo, St. Peter, tapos ganyan ka. Sana naman swertihin ka para hindi ka na ganyan ka. Loser ang dating, okay? Alam ko. Alam ko naman na wala talaga, hindi ka masaya. Kung matanda ka naman, siguro kung may asawa ka man, hindi ka minahal ng nanay at tatay mo. Sana, pero pagpipray kita na sana naman matagpuan mo yung kasiyahan sa buhay mo para hindi ka ganyan. Kasi St. Peter andyan ka na sa malapit ka na sa libingan, St. Peter Ayun kasi lang. St. Peter nga kasi yung pangalan niya. Sorry? Kasi St. Peter kasi yung pangalan niya. Nagbebenta siguro ng insurance. Oo. Uy, St. Peter, mo ko. Pwede tayong kasi negosyante ako Kahit yung mga mo dyan, mga baol mo, pwede nating i-post. Malabong legit na St. Peter yan. Malabo yan. Malamang yan, bata yan. Tapos dahil ang St. Peter kasi, ang alam kasi ng mga tao dyan, insurance yan para sa mga namamatay na tao. So ngayon, ginagawa nila parang meme yan, gano'n, na pagka St. Peter nag-comment, sumama ka na sa akin, gano'n. Ibig sabihin nun, parang, alam mo yun, libingan, sama ka sa kanya. Gano'n yun. Ano yan? Anong tawag dito? Joke time yung mga yan. Joke time yan. Okay lang naman sa akin. Pero good luck sa'yo, host, ha? Ang mo kasi, sa edad mo, sabi mo 35 years old ka, pero para sa akin kasi, mas matanda ako sa'yo, bata ka sa akin. So yun yung tingin ko. Bata ka, pero may laman yung mga pinagsasabi mo. Salamat, sister. Na-appreciate ko. Maraming salamat ha sa mga nakikinig. Maraming salamat. At ingat kayo, guys. Guys, maging smart tayo bilang Pilipino. Okay? Okay. Maraming salamat, sister. Okay. Bye-bye. Bye. Okay. Next tayo. Pag matalinong tao talaga kausap mo, automatic, mabilis Madaling kausap. Alam ka agad kung sino may diferensya. Rosita Lagahit. Sana nga lang andyan pa siya. Wala na, next tayo.
Madge. Mukhang wala na to si Rosita. Last question na to. Isang oras na pala ako rito sa YouTube. Mamaya masuspend din na naman ako. Sir O. Okay. Good morning, May Rose. Ako sa kanya. Hi, sir. Good morning. Saan ka? Ayan o, nakaakit ako sa live niya. So, pwede. Hello po. Good morning. Hello. Good morning. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija po, pero nasa Taiwan ako. Taiwan. Okay. Anong tanong mo, sister? Wala, nag-ano lang ako, sir. Nagtatry lang kasi ako mag-guess. Kasi yung isang account ko talaga na original is na-restrict siya kagabi. Okay. So ngayon, yung usapan namin ng kaibigan ko, kung yung 100 plus ba na followers is makakaakyat or makaka-join siya sa live. Sakto kasi yung live mo na papanood ko, pinakikinggan ko si ate. Kaya sabi ko, try ko nga mag-guess dito kay Seth kung makakaakyat ako. Sorry sa interruption. Okay lang, sige, bati ka na lang. So, ayun. Sino gusto mong batiin? Taga saan ba kayo, Seth? Nasa ibang bansa rin ba kayo? Andito ako sa Domsa Viewpoint. Wala, yung pamilya ko lang sa Pilipinas. Okay, sige. O, ingat ka dyan, dadaan sa mga linta. Salamat po. Sister yan, di ba? Bye-bye. Ha? Okay, next na tayo. Last na to. Nakakatawa naman to. Pangalan niya Mr. Clean. Akitan si Mr. Clean. Ayun lang, wala. Okay. Okay, last na to ha. Ito si Potato. Potato. Ganda ng pangalan, Potato. O, wala rin. Ayan, andyan yata. Potato, good morning, brother. Taga saan ka? Yun, napansin din sa wakas. Ang balita sa'yo. Taga saan ka, brother? Good morning po, taga Laguna po. Laguna, okay. Ano tanong mo, brother? Taga Laguna po, idol. Ay, wala lang, idol, na gusto ko lang magkupansin. Sa Facebook, di ka namamansin, papashoutout ako. PM mo kasi. Salamat. Pagka hindi mo daan sa PM, i-up Thank you, mo. idol. Mga 2-3 up lang, marereplyan kita. Sige, brother, bati ka muna. Sino Idol, gusto wait lang. batiin? Binabati ko yung mga tropa natin dyan, mga klase natin nung nakaraan. Tsaka yung family ko sa Macau. Yan. Okay, thank you very much, brother. Ay, Bye-bye. nandito ako sa live. Yan. Okay, last na tayo. Minamadali ko nang sana may magtanong ng last na live eh. Ng last na question kasi. Isang oras na, mamamahiyayari na naman ako nito ni TikTok. Suspendido na naman ako. Good morning, RJ. Taga saan ka, brother? Lipa Batangas po, Chay. Lipa Batangas. Idol Chay. Okay. Ano tanong mo? May question lang po ako. As a Christian po, may nababanggit din po ba na foolish or stupidity words sa Bible? Oo, ang dami nun. Sobra. Ano ba eksakto yung hinahanap mo? Ang dami, brother. Ang ibig mo ba sabihin yung idea na stupid? Parang katulad nung kay kay Balaam, kung hindi ako nagkakamali. Yung merong isang kwento doon kung saan papunta si Balaam sa kung saan man, tapos hinarang siya ng isang asno. Tapos pinigil daw eto verbatim, pinigil ang kaululan ng propeta. Yun, merong nakasulat na gano'n. Hinarang si Balaam. Yung salita ng yung salita ng ahas. Diba? Sa anong tawag dito? Sa Eden. Diba? Yung salita ng demonyo. Isama mo na rin yung salita ng mga mangmang na tao. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapahamak at nagsigawa ng mga kasuklam-suklam na mga kasamaan. Marami. Hindi lang. Yun nga po yung may mga nababanggit na mga, halimbawa, example, gago, tanga, mga ganon. Tama po ba?
Yung mga iba't ibang mga salita, meron nga salita sa Biblia, ulol eh. May salita sa Biblia, tanga. Yun. Depende sa salin ng Biblia, merong mga mababasang ganong klase ng salita. Pero alam mo, it's the thought that counts, brother. It's the thought that counts. Ano ba yung gustong ipahatid na mensahe dun sa bagay na, ay, na-reconnecting tuloy ako sa YouTube. Ano yung bagay na gustong ipahatid na mensahe nung salita? Kasi yung mga ibang tao nagfo-focus sa salita tapos meron silang translation sa isip nila. Minsan hindi natin chine-check eh. Ano ba ibig sabihin talaga nitong salita na to sa mga taong gumagamit ng mismong salita o dun sa actual na mismong ibig sabihin ng salita sa dictionary? May mga tao hindi na iniisip yun eh. Halimbawa, yung salitang putang ina. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, yung ina ng taong ito ay nagpuputa. Pero, hindi mo na magagamit yun ngayon, sa panahon natin ngayon, as a form of maligning someone. Kasi, ang sabi ng Supreme Court, merong isang kaso niyan eh, sa Supreme Court, na ang sinasabi, ultimately, expression ng mga Pilipino yung salitang putang ina. So, meron na ngayon siyang translation na kasama na rin, possibly, sa dictionary, kasi ang Supreme Court na ang nagsabi, expression daw ng mga Pilipino yan. Supreme Court ang may sabi nun. Check nyo na lang yun. Nasa Google yan pag chinek nyo sa Google. May mga tao hindi na kino-consider kung ano ba yung paggagamit ng salita. May mga tao hindi na rin kino-consider ano ba intention nung nagsalita. May mga tao hindi na rin kino-consider ano bang ibig sabihin nung actual na salita. Yun yung mga surrounding circumstances na kailangan mong maintindihan, brother. Tignan mo, parang katulad sa akin. Sabi mo, bakit kayo ka nagmumura, Chester? Oo, minsan nagmumura ako. Pero madalas na pagkakataon, hindi. Yan, sabi mo, ano yan, bakit ikaw sasabi mo, putang ina? Kasi, ang dahilan kung bakit ko ginagawa yun, kasi ang mga tao, nakukuha mo ang atensyon ng mga tao pag ginagamit mo yung mga salita na yun. So, it is for me to catch people's attention. Mas maraming tao na makikinig, mas maraming tao ang makikinabang sa mga bagay na pinagsasabi ko. Magugustuhan nyo ba yun? Obviously, hindi. Pero, kung yun ang paraan para makuha ko atensyon ng mga tao, then so be it. Kasi, ang target audience ko, hindi naman yung mga nasa ibabaw, alta susyudad. Hindi yan ang target audience ko. Hindi, diretso sasama loob sa akin ng mga mayayaman, pero diretsuin ko kayo. Ang target audience ko yung mga mahihirap sa ilalim. Yung mga ordinaryong taong bayan na walang pera, walang pambayad, yung ilaw tubig nila, pinoproblema nila, yung renta nila, pinoproblema nila, yung pang-aral ng anak nila, pinoproblema nila. Yan ang target audience ko. Yung mga nasa ilalim ng lipunan. Ang gusto kong mangyari, makuha ko ang atensyon ninyo para maiangat ko yung buhay ninyo. Makatulong ako sa pag-angat ng buhay ninyo. Yun ang konsepto nun. Yun ang dahilan kung bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko sa social media. Kasama na dyan yung tunog ng pagmumura, yung tunog na galit, yung tunog na arrogante, yung tunog na mayabang, na galit sa akin ng mga tao tungkol sa mayabang daw ako, arrogante daw ako, nagmumura daw ako. Kaya lahat yan, ginagamit ko ang dahilan para makuha ko yung ordinaryong taong bayan na nasa ilalim ng lipunan. Ganon kasimple yun. Pero kailangan mong maintindihan muna, you have to be intelligent enough for you to understand why am I doing the things that I am doing in social media. Kailangan mong maintindihan yung konsepto na pag corporate people ang kausap ko, hindi ako ganito magsalita. At matatas ako mag-English. At maayos ako makipag-usap. At kaya ko mag-construct ng business letters. At sa business letter, walang mura dyan. Yung mga iba, nalilito eh. Akala nila tindero ko na sinigang. Pero meron pa rin po meron pa din naman po na limitation. Meron pa din po ba na limitations pagdating sa pagbabanggit po ng bad words? Tama ka, may limitations dun. Lumalampas ako sa limitation. Alang-alang sa kapwa-tao ko. At I may go to hell because of this. I may go to hell because of this. Dahil sa bunganga ko. Pero ito sigurado ko sa inyo, Pilipinas. Gaya nga nasabi ni Duterte, na hindi rin naman ako sobrang fan ni Duterte at ni Marcos dahil wala akong masyadong pakialam sa mga politiko. Pero I would rather go to hell so you can go to heaven. Yun ang konsepto sa akin. Sa akin, diretso, alang-alang sa buhay ng kapwa-tao ko, okay lang sa akin na tumawid ako ng konti. Kasi at the end of the day, alam naman ng Diyos ko ano dahilan kung bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko eh. Diretso lang. Alam ng Diyos yun. Nagkakaintindihan na kami tungkol dyan. At oo, baka hindi ako mapatawad dun. O baka mapatawad ako dun. Hindi ko alam. Pero nagbabaka sakali ako sa dami ng mga taong matutulungan ko, baka sakaling may pag-asa ako sa kabilang buhay. At tama ka ron. Sablay nga talaga. Sablay talaga. Pero sinong tao ang hindi sumasablay?
'Di ba? Sinong tao ang hindi sumasablay? Mula nung pinanganak ka hanggang mamatay ka, wala kang sablay kahit isa. Wala kang bagay na iwi-iwi mo sa sarili mo, na lahat na lang ng pagkakataon ng buhay mo, gusto mong tanggalin, hindi mo matanggal, wala kang ganon. Lahat ng tao merong ganyan. Ako diretso lang, I am doing this for a purpose. Ang purpose ko, yung kapwa-tao ko malagwa buhay. Yun ang dahilan kung bakit ganito bunganga ako. Bakit? Ito kasi yung bungangang naiintindihan ng mga squatter. Diretsahan lang, ito yung bungangang naiintindihan ng mga squatter. At oo, sasama loob nyo sa akin. Okay lang yan, magalit kayo sa akin, okay lang yan. Wala naman akong pakialam sa galit ninyo eh. Ang pakagawa. Kaya tignan mo, etong St. Peter na kanina pa ako binayaan ko lang, pwede ko naman siya i-block eh. Diretso, may kapangyarihan ako at nasa akin lang ang kapangyarihan sa sarili kong live para mag-block ng kahit sino. Pwede kitang i-block, papaalala ko lang sa'yo. St. Peter, papaalala ko lang sa'yo. At yung iba pang mga basher, papaalala ko lang din sa inyo. Kaya ko kayong i-mute, kaya ko kayong i-block. Pero tingnan mo, pinababayaan ko lang dito. Takot daw ako? O sige, takot ako, pakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo lakas ng loob ko. St. Peter, dali. Pakita ko sa'yo. Mute kita. 5 minutes lang. Tignan mo. O yan. Sige. O yan. Tignan mo. Mute kita 5 minutes. Hindi ka na makapag-comment. Bakit naka-mute ka? Tignan mo. Papaalala ko lang sa inyo, Pilipinas, lalo na sa mga bobong basher, papaalala ko lang sa inyo, nandito kayo sa loob ng mundo ko at ako lang mag-isang may kapangyarihan sa loob ng sarili kong mundo dahil live ko ito. Mag-live ka ng sarili mo, dun mo ako paakyatin. Ngayon, ikaw ngayon na may kapangyarihan. Pero live ko ito, pumasok ka rito, guest kita eh. Diba, kahit kailan pwede kita palabasin sa bahay ko, tanga. Mga taon to, bobo. Apakatatanga ninyo. Hindi nyo naiintindihan that you are at my mercy. Ang buhay ninyo, dito sa loob ng live ko, kontrolado ko. Sa loob ng live ko, ako lang mag-isang may control sa inyo. Itong tangan to, akala niya may control siya sa live ko. Ang taas ang tingin sa sarili, para bastusin mo yung host, huwag mo kakalimutan. Ako lang mag-isa may kapangyarihan para dutin itong screen ko, para itong screen ko na to ang magsasabi na hindi ka makakapag-comment. Ano ka? Ang tanga, putang ina. Ang tanga. Ang tatanga ng mga ganyang klase ng mga tao na hinahayaan ka na nga eh. Diba? Para matuto ka, baka sakaling mabuksan ang isip mo. Pero dahil sobrang tanga mo, babastusin mo ako sa sarili kong live, ulul ka, papaalala ko lang sa'yo, ako lang mag-isa may control dito. Ang tanga nitong mga putang inan to. Ang tatanga ninyo, nakakabuisit. Ang tatanga nitong mga basher na to. Nakakalimot kayo. Diba? Nakakalimot kayo na ako lang mag-isang may kapangyarihan sa sarili kong live. Ako lang mag-isa. Wala kang kapangyarihan dito sa live ko. Wala kang kayang gawin, St. Peter. Wala kang kayang gawin. Yung JC kanina, wala kayong kayang gawin. Lahat ng basher dito, wala kayong kayang gawin. Ako lang nag-iisang may kapangyarihan dito. Pero, hinahayaan ko. Bakit ko hinahayaan? Kahit bastusin mo ko, okay lang sa akin. Bakit? At the end of the day, ang pagmamalasakit ko, alam kong hirap na hirap ka sa buhay. And misery loves company. Sobrang miserable kasi ng buhay mo, naghahatak ka ng idadamay. Ganun lang naman kasimple yun eh. Okay, brother, naipaliwanag ko na sa'yo kung bakit ako nagsasalita ng mga ganun. Follow-up question, brother. RJ, follow-up question. Thank you po, Idol Chai. Thank you po sa pagbigay po ng answer sa aking question. Thank you po. Pinoproblema mo yung tungkol sa pagmumura ko sa mahabang panahon, no? Thank you po. Okay, thank you, brother. Bye-bye. God bless po. Salamat, brother. Hindi ko masabing God bless you too eh. Gusto ko sabihin yun, kaso duda ako makikinig sa akin ng Diyos. Anyways, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig sa live. Sana marami kayong natutunan. Alam niyo naman, hindi tungkol sa pera ito. Tungkol ito sa mga buhay ninyo. At maligaya akong mabalitaan na maayos ang mga buhay ninyo, maayos ang mga anak ninyo, maayos ang asawa ninyo, maayos ang pamilya ninyo. Sa ganun lang tayo makakagawa ng maayos na komunidad. At sa ganun din tayo makakagawa ng maayos na bansa. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.